Welcome to GK Diaries. Ako si Lydia, 21 years old noon, nang unang magbago ang direksyon ng buhay ko. Panganay ako sa 4 na magkakapatid. Simula nang mamatay si Papa dahil sa aksidente sa construction site. 3 taon na ang nakalipas. Ako na ang naging pangalawang haligi ng pamilya. Si Mama, naglalabada kung saan saan. Pero kulang pa rin ang kinikita niya para sa pagkain, renta, at pag-aaral ng mga kapatid ko. Ako saan ang unang makakapagtapos ng kolehiyo sa pamilya namin. 2nd year nursing student na ako noon. Pero ang pangarap, minsan, kailangang ipagpaliban para mabuhay. Huminto ako sa pag-aaral. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan. Wala pa akong naging boyfriend noon. Hindi dahil suplada ako, kundi dahil wala akong oras para sa ganon. Habang ang mga kaibigan ko nagde-date, ako nagbabantay ng tindahan, nag-aalaga ng kapatid, o naghahanap ng sideline. Hanggang sa isang araw, may dumating na oportunidad. May naghahanap daw ng caregiver, sabi ng kapitbahay namin si Tita Mercy. Habang naglalabada kami sa likod ng bahay. Mayaman, matanda na, byudo. Magaan lang daw ang trabaho. Kinabahan ako agad. Hindi naman delikado? Tanong ko. Umiling siya. Mabait daw. Pilay lang. Kailangan lang ng kasama sa bahay. Hindi ako nagdalawang isip. Kinabukasan, bumiyahe ako papunta sa malaking subdivision sa kabilang bayan. Doon ko unang nakita ang bahay ni Don Lorenzo. Malaki ang gate. Tahimik ang paligid. Halatang mayaman, pero hindi yabang ang dating. Parang lumang yaman na may kasaysayan. Pinapasok ako ng kasambahay at dinala sa sala. At doon ko siya unang nakita. Nakatayo siya malapit sa bintana. Nakasandal sa tungkod. Matangkad pa rin kahit may edad. Maputi ang buhok, pero maayos ang tindi. May pilay ang kanang paa niya, pero hindi siya mukhang mahina. At higit sa lahat, may kakaiba siyang dating. Hindi ko maipaliwanag. Para siyang lolo, pero hindi ko maramdaman na matanda na siya. Ikaw si Lydia? Tanong niya. Malalim ang boses. Opo, sir. Ngumiti lang siya ng bahagya. Ako si Lorenzo. Pero wag mo na akong tawaging sir. Lorenzo na lang. O kung nahihiya ka, Don Lorenzo. 60 years old na siya noon. Byudo na ng halos 10 taon. Napansin kong maamo ang mata niya. Hindi bastos, hindi mapanghusga. Para bang matagal na siyang nag-iisa. Simple lang ang trabaho ko. Tulungan siyang maglakad kapag sumasakit ang paa niya. Siguraduhin umiinom siya ng gamot. Samahan siyang kumain at maging kasama niya sa araw-araw. Hindi siya ganun kabaldado. Pilay lang talaga. Bunga ng dating aksidente sa sasakyan. May negosyo pa rin siyang pinapatakbo. Trucking at construction supplies. Araw-araw may tumatawag sa kanya tungkol sa negosyo niya. May mga anak siya. 3. Si Marco, may sariling pamilya sa Maynila. Si Elena, may negosyo sa Cebu. At si Victor, nasa abroad. Lahat sila may kanya-kanyang buhay. Bihira silang umuwi. Kaya naiwan siya mag-isa sa napakalaking bahay. Hanggang dumating ako. Sa unang linggo ko, tahimik lang ang lahat. Professional ako. Maingat.
Laging may distansya. Pero napansin ko agad, hindi siya katulad ng iniisip kong matanda. Mahilig siyang magbasa, marunong magbiro, at lagi niya akong kinakausap. Dapat nag-aaral ka ngayon. Minsang sabi niya, habang nagmemeryenda kami. Napayuko ako. Kinailangan ko pong huminto. Bakit naman? Hindi ko napigilang magsabi ng totoo. Panganay po kasi ako. At wala na pong ibang maaasahan sa pamilya namin, kundi ako. Tahimik siya sandali. Tapos tumango lang. Simula noon, mas naging maalaga siya sa akin. Hindi bilang amo, kundi parang taong gustong intindihin ang pinagdadaanan ko. Isang hapon, habang tinutulungan ko siyang maglakad sa hardin, nadulas siya ng bahagya. Agad ko siyang hinawakan sa braso. Napakalapit namin. Naamoy ko ang pabango niya. At doon ko unang naramdaman ang kakaiba. Hindi takot, hindi awa, kundi kaba. Yung klaseng kaba na hindi ko pa nararamdaman kahit kailan. Napatingin siya sa akin. Salamat, Lydia. Hindi ko agad binitawan ang braso niya. At hindi rin siya umiwas. Sa sandaling iyon, may tahimik na bagay na nagbago sa pagitan namin. Hindi ko alam noon na ang lalaking halos kasing edad ng lolo ko ang magiging unang lalaking mamahalin ko. At ang unang lalaking magbabago ng pagkatao ko bilang babae. Hindi ko alam kung kailan eksaktong nagsimula. Walang isang malinaw na araw. Walang isang eksenang pwedeng ituro at sabihin, dito nagsimula ang lahat. Basta na lang, unti-unti siyang pumasok sa sistema ko. Lumipas sa mga linggo, naging buwan. Nasanay na ako sa presensya ni Don Lorenzo. Tuwing umaga, sabay kaming nagkakape sa veranda. Ako, tahimik lang sa una. Siya, nagkukwento. Mga karanasan niya sa negosyo, sa buhay, sa asawa niyang pumanaw na. Maganda siya. Minsang sabi niya, habang nakatingin sa malayo. Hanggang ngayon, siya pa rin ang standard ko sa lahat. Hindi ko alam kung bakit, pero may kirot akong naramdaman. Hindi ko pa siya mahal noon, pero may kung anong sumikip sa dibdib ko. Habang tumatagal, mas naging malapit kami sa isa't isa. Hindi na lang ako caregiver. Naging kasama niya ako. Kaibigan. Tagapakinig. Minsan, napapansin ko na mas gusto niya akong kasama kaysa sa ibang kasambahay. Lydia, ikaw na lang sumama sa akin sa opisina bukas. Sabi niya isang gabi. Nagulat ako. Po? Ako po? Oo, para hindi ka na nakakulong dito sa bahay. Doon ko nakita ang mundo niya. Yung respeto ng mga empleyado sa kanya. Yung talino niya sa pagdedesisyon. Yung pagiging kalmado niya kahit may problema. At higit sa lahat, yung paraan ng pagtingin niya sa akin. Hindi bilang utusan, hindi bilang bata, kundi bilang babae. Unti-unti, nagbago rin ako. Hindi ko na lang siya tinitignan bilang amo. Kapag magkatabi kami, napapansin ko na ang bawat detalye. Yung kulubot sa gilid ng mata niya kapag ngumingiti. Yung malalim niyang boses kapag tinatawag ang pangalan ko. Yung init ng kamay niya kapag inaalalayan ko siya sa paglalakad. Hindi na ako komportable.
Hindi dahil ayoko, kundi dahil may nararamdaman na ako. Hanggang sa isang araw, tinawag niya ako mula sa kwarto niya. Pagpasok ko, inutusan niya akong ilaang kwarto niya. Kahit may kabang nararamdaman ako, sinunod ko pa din siya. Pinaupo niya ako sa tabi niya. Halika dito sa tabi ko. Lumapit ako at tumabi sa kanya. Don Lorenzo, may kailangan po ba kayo? Wala naman, Lydia. Gusto ko lang na makasama ka. Nagulat ako sa sinambit niya. Akala ko nagbibiro lang siya. Kaya naman, sumagot pa ako. Andito lang naman ako, Don Lorenzo. Hindi naman kita iiwan. Nagulat ako nang bigla niyang hinawakan ng kamay ko. Bakit po, Don Lorenzo? May masakit po ba sa inyo? Wala, iha. Masaya lang ako simula nung dumating ka dito. Don Lorenzo naman, nag-aalala ako sa'yo. Ngumiti siya. Nagkatinginan kami. Don Lorenzo, pasensya na po. Muli niyang hinawakan ng kamay ko. Lydia, alam kong parehas tayo ng nararamdaman. Pwede ba tayong maging totoo sa nararamdaman natin? Natatakot po kasi ako. Sambit ko. Wala pa po akong nagiging boyfriend. Ngumiti siya. Kung gano'n, ang swerte ko pala. Dahil ako magiging unang boyfriend mo. Natigilan ako na para bang alam niya ang nararamdaman ko sa kanya. Don Lorenzo, baka po kasi maraming tumutol kung sakali. Lydia, mas iisipin mo pa bang sasabihin ng iba kaysa sa sarili mong nararamdaman? Alam kong may edad na ako, Lydia. Pero simula nang dumating ka sa bahay na ito, ikaw ang nagbigay muli ng kulay sa buhay ko. Kung pagbibigyan mo ko, mamahalin kita sa paraan na deserve mo. Hindi ako nakasagot. Hinaplos niya ang mukha ko. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang sinseridad niya. At doon, tuloy ang bumigay ang loob ko. Natatakot lang po kasi ako na baka husgan ng mga tao ang pagmamahalan natin. Huwag kang matakot, Lydia. Hanggat nasa tabi mo ko, hindi kita hayaang masaktan. Hindi ko na napigilan. Tumulo na ang luha ko. Unti-unting lumapit ang mga mukha namin. Napapikit ako. Dinama ko ang sandaling iyon. Hanggang sa hindi ko na pinigilan ang sarili ko. Siya ang unang halik ko. Hindi ko akalain na marunong pa din siya sa kabila ng kapansanan niya. Hindi ko na ididetalye pa ang lahat. Basta nung gabing iyon, ipinaubaya ko na ng tuluyan ang sarili ko kay Don Lorenzo. Nung gabing iyon, sa kwarto na niya ako nagpalipas. Hindi ko na malayan na nakatulog na kaming dalawa na magkatabi. Naalimpungatan ako. Mag-uumaga na. Tulog na tulog pa din sa tabi ko si Don Lorenzo. Doon ko natitigan ang mukha niya. Sobrang maamo. At kahit may edad na siya, ay napakagwapo pa din niya. Hindi ko alam kung naramdaman niya na gising na ako. Pero niyakap niya ako ng mas mahigpit. Don Lorenzo, kailangan ko nang bumangon. Baka magtaka po kasi yung ibang katulong.
Ayoko. Dito ka lang sa tabi ko. Hayaan mo sila sa gusto nilang isipin. Girlfriend na kita, kaya may karapatan kang matulog sa tabi ko. Natigilan ako. Hindi ko pa siya sinasagot. Pero siya na ang nag-decide sa label namin. Hindi ko maiwasang hindi mapangiti. Kinikilig ako sa salitang girlfriend na kita. Isa sa nagustuhan ko kay Don Lorenzo ay ang pagiging pilyo niya. Oo, weird man. Pero isa iyon sa nagustuhan ko sa kanya. Mula nung araw na yun, nagbago ang lahat sa amin ni Don Lorenzo. Mas lalo pa kaming naging malapit sa isa't isa. Madalas na din ako matulog sa kwarto niya. Oo, hindi naging hadlang sa amin ang kapansanan niya. Alam niya kung paano ako paligayahin at hindi siya nagkulang doon. Naging usap-usapan na din ang pagiging malapit ko sa kanya. Pero si Don Lorenzo, hindi niya ako hinayaang maapektuhan sa mga sinasabi ng mga tao. Lagi niya ipinaparamdam sa akin na mas importante ang nararamdaman naming dalawa, ang pagmamahalan naming dalawa. Sa bawat araw na magkasama kami, mas lalo kong nakikilala ang lalaking minahal ko. Hindi lang siya mayaman, hindi lang siya matanda. Isa siyang taong marunong magmahal ng malalim. Minsan, habang nasa kwarto niya kami, tahimik lang kami. Lydia. Papayag ka ba kung aayain kita magpakasal? Natigilan ako. Tumingin ako sa kanya. Seryoso ako, Lydia. Gusto kitang pakasalan. Pero, Don Lorenzo, wala akong may pagmamalaki. Hindi ako nakapagtapos. Tapos caregiver mo lang ako. Ano na lang sasabihin ng mga anak mo sa akin? Wala silang ibang sasabihin. Dahil tapos na ang responsibilidad ko sa mga anak ko. May mga sarili na silang pamilya. At ngayon, gusto kong bumuo ng pamilya. Kasama ka. Mahal na mahal kita, Lydia. Wala akong pakialam kung hindi ka man nakapagtapos. Ang mahalaga, mabuting tao ka. May mabuting puso. Minahal kita dahil ikaw ang babaeng nagbigay muli ng saya sa buhay ko. Kaya kung bibigyan mo ko ng pagkakataon, hayaan mo akong ipakita kung gaano kita kamahal. Hindi ko na napigilang maiyak. Sa buong buhay ko, ngayon lang may nagsabi sa akin ng gano'n. Nasapat ako. Oo, Lorenzo. Magpapakasal ako sa'yo. Ngumiti siya at muli akong hinalikan. Sa gabing iyon, muli naming pinagsaluhan ang sayang nararamdaman namin. Hindi nagtagal, sinabi niya sa mga anak niya ang tungkol sa amin. Kinabahan ako. Sobra. Akala ko magagalit sila. Akala ko huhusgahan nila ako. Pero nagkamali ako. Kung saan masaya si Papa, suportado namin. Sabi ni Marco sa video call. Basta, alagaan mo siya. Dagdag ni Elena. At huwag mo siyang sasaktan. Biro ni Victor mula sa abroad. Hindi ako makapaniwala. Tinanggap nila ako. Hindi bilang katulong, kundi bilang babaeng nagpapasaya sa ama nila. Doon ko mas naramdaman. Totoo ang relasyon namin. Hindi na ito lihim. Hindi na ito bawal.
Isa na itong pagmamahal na pinili naming panindigan. Sa kabila ng lahat, nakatakda ng isang simpleng kasal. Tahimik lang, hindi enggrande. Akala ko, doon magsisimula ang habang buhay namin. Hindi ko alam na ang kaligayahang iyon may hangganan. Handa na sana ang lahat. Simple lang ang plano namin. Isang maliit na kasal. Piling tao lang. Ang mga imbitado. Mga anak niya. Pamilya ko. At ilang kaibigan. Dahil ang mahalaga naman sa amin ay ang may kasal kaming dalawa. Sa mga araw bago ang kasal, hindi ko maitago ang saya ko. Parang panaginip. Mula sa pagiging isang simpleng dalaga na napilitang huminto sa pag-aaral, magiging asawa ko ng lalaking minahal ko ng buong puso. At hindi lang basta asawa, kundi ng lalaking unang nagturo sa akin kung paano magmahal. Ilang araw bago ang kasal, napansin kong madalas siyang hinihingal. Okay ka lang ba? Tanong ko habang pinapainom siya ng gamot. Ngumiti lang siya. Okay lang ako, mahal. Huwag kang mag-alala. Pero hindi ako mapakali. May kakaiba. Hanggang sa isang gabi, nagising ako sa malakas na pagbagsak. Lorenzo! Tumakbo ako papunta sa kanya. Nakahiga siya sa sahig. Hawak ang dibdib. Nanlalamig ang katawan ko sa takot. Parang gumuho ang mundo ko sa mga sumunod na oras. Nung nasa ospital kami, punong-puno ng kaba ang dibdib ko. Habang siya, nakahiga, nakakabit sa kung ano-anong makina. Hanggang sa dumating ang dalawa niyang anak. Lahat kami tahimik. Lahat kami umaasa. At sa isang iglap lang, tumigil ang lahat. Isang mahinang tunog ng makina. Isang mahabang linya. At isang katotohanan na hindi ko matanggap. Wala na siya. Sinubukan pa siyang i-revive ng mga doktor. Pero hindi na talaga lumaban ang katawan niya. Parang nawalan ako ng hininga. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makaiyak agad. Parang nawala ang kalahati ng pagkatao ko. Hindi na natuloy ang kasal. Sa halip, lamay ang sumunod. Sa loob ng burol, tahimik lang ako. Nakaupo sa gilid, nakatingin sa kabao. Hindi ko matanggap na ang lalaking pinangarap kong makasama habang buhay, nasa harap ko na lang. Wala nang buhay. Lumapit si Marco sa akin. Lydia, salamat sa pagmamahal mo kay Papa. Napaiyak ako. Hindi ko po siya iniwan. Alam namin. Kaya nagpapasalamat kami sa'yo. Hindi nila ako sinisi. Hindi nila ako itinaboy. Sa halip, tinanggap nila ako bilang bahagi ng buhay ng ama nila. Pero kahit anong tanggap nila, hindi mababawasan ng sakit. Pagkatapos ng libing, umuwi na ako sa amin. Bit-bit ang sakit. Bit-bit ang alaala. At bit-bit ang pagmamahal na hindi ko na muling mararanasan. Akala ko, doon na magtatapos ang kwento namin. Akala ko, hanggang alaala na lang siya. Pero 2 linggo, matapos siyang mawala, hindi pa rin ako makabangon ng tuluyan. Araw-araw, parang may kulang. Araw-araw, parang may hinahanap ang puso ko na alam kong hindi na muling mahahawakan.
Bumalik ako sa dati kong buhay. Sa maliit naming bahay. Sa responsibilidad bilang panganay. Pero hindi na ako yung dating Lydia. May parte sa akin na naiwan sa kanya. Isang umaga, habang naglalaba ako sa likod ng bahay, bigla akong nahilo. Napaupo ako. Anak, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Mama. Opo, baka napagod lang. Pero hindi iyon isang beses nangyari, kundi pa ulit-ulit. Hanggang sa napilitan ako na magpatingin sa doktor. Kinakabahan ako habang nasa klinik. Hindi ko alam kung anong sasabihin ng doktor. Pero nang marinig ko ang resulta, parang tumigil ulit ang mundo ko. Miss Lydia, buntis ka. Hindi ako agad nakapagsalita. Parang hindi nagsising-in. Dahan-dahan kong hinawakan ang tiyan ko. At doon, bumuhos ang luha ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa realization. Hindi pala ako iniwan ni Lorenzo ng tuluyan. May iniwan siya sa akin. Isang buhay. Isang alaala na hindi kailanman mawawala. Umuwi akong umiiyak. Pero sa unang pagkakataon, mula nang mawala siya, may halong saya. Ma, nanginginig kong sabi. Ano yun, anak? Buntis po ako. Nagulat siya. Tahimik, pero hindi galit. Hindi rin ako sinaktan. Sa halip, lumapit siya at niyakap ako. Lumipas sa mga buwan, dinala ko ang anak namin sa sinapupunan ko ng buong tapang. Sa bawat sipa na nararamdaman ko, parang bumabalik ang alaala niya, ang boses niya, ang ngiti niya, ang paraan ng pagmamahal niya sa akin. Hanggang sa dumating ang araw na isinilang ko ang anak namin, isang batang lalaki. Habang hawak ko siya sa unang pagkakataon, hindi ko napigilang ngumiti sa gitna ng luha. Kamukha mo siya. Bulong ko. Parang nakita ko ulit si Lorenzo. Sa maliit na mukhang nakatingin sa akin, dumating din ang mga anak niya. Si Marco, Elena, at Victor. Dala-dala ang suporta. Bahagi siya ng pamilya namin, sabi ni Marco, habang buhat ang anak ko. At hindi namin kayo pababayaan, dagdag pa ni Elena. Hindi ko inaasahan, pero tinanggap nila ang anak ko. Tinanggap nila kami. Doon ko na-realize, hindi pala ako nag-iisa. Lumipas sa mga taon, unti-unti akong bumangon. Nagtrabaho ulit. Nag-ipon. At sa tulong ng mga anak ni Lorenzo, nakabalik ako sa pag-aaral. Hindi naging madali, pero may inspirasyon na ako. May dahilan na ako. Ngayon, isa na akong ganap na nurse. At ang anak ko, lumaki ng masaya, mabait, at puno ng pagmamahal. Hindi naging perpekto ang unang pag-ibig ko. Maaga itong natapos. Masakit. Hindi inaasahan. Pero ito rin ang nagbigay sa akin ng pinakamahalagang aral. Na ang pagmamahal, hindi nasusukat sa tagal, kundi sa lalim. At kahit saglit lang, minahal namin ang isa't isa ng buong buo. Walang pagsisisi. Ngayon, 35 years old na ako. May sarili ng pamilya. Oo,
Ikinasal na ako sa lalaking tumanggap sa amin ng anak ko. Hindi ko pinalitan agad si Lorenzo. Dumating sa buhay ko ang lalaking asawa ko ngayon nung panahong handa na ako. Sa pagkakataong iyon, pinili kong sumugal uli. Ngayon, masaya na ako sa pamilya namin. At alam kong masaya din si Lorenzo. Dahil alam niya na nasa mabuti kaming lagay ng anak niya. Ibinahagi ko ang kwento ko dahil alam kong may mga taong katulad ko. Mga taong nagmahal sa maling panahon, sa maling sitwasyon, sa taong hindi inaasahan. Hindi ko sasabihin na tama ang lahat ng desisyon ko. Pero sasabihin ko ito: kung ang pagmamahal mo ay totoo, may respeto, at walang sinasaktang iba, hindi mo kailangang ikahiya iyon. Dahil ang buhay hindi sumusunod sa plano. Minsan, dadalhin ka nito sa mga sitwasyong hindi mo maintindihan. Pero sa bawat sakit, sa bawat pagkakamali, may matututunan ka. At ako, natuto akong bumangon. Natuto akong magmahal ulit. At natuto akong hindi matakot sa pangalawang pagkakataon. Ito ang kwento ng una kong pag-ibig. At ang dahilan kung bakit ako naging kung sino ako ngayon. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagala. Lydia.